Welcome back mga sir. Ito may inaayos tayo ngayong 5V hair clipper. So ito, nabaklas ko na siya. Tapos ngayon ay ititest natin ang kanyang battery para makapag-proceed tayo. Kung okay pa to, so proceed tayo. Yan, okay pa naman, nasa 4.1. Ang hair clipper kasi na ito mga sir ay sunog na ang kanyang board. Ito siya. Pero nalinisan ko na to. May nangigitim kasi dito na parts. Sunog na ang kanyang IC at may nabaklas na SMD resistor. So gawa na lang natin to ng paraan. Magpalit tayo ng charging board. Ito po ang kanyang IC para sa kanyang display at yan, ito ang kanyang on-off switch. Okay pa naman to. Tapos ito ang kanyang charging port. Gagamitin natin to. Siguro wala nang mabibili nito sa online. Mumurahin lang kasi ang hair clipper na to. Kaya palit charging board tayo. Tapos ngayon itetest natin ang kanyang motor kung okay pa. So test natin ngayon gamit itong kanyang 4.2 na battery. Ayun, okay pa. Sa malapitan. So okay pa ang kanyang motor. Palit na lang siguro tayo ng charging board para mapagana natin to uli ang hair clipper na to. Swakto may na-order ako dati ng mga charging board. Dalawang klase po ito. TP4056 na Type C at Type C din na lithium polymer. So ito po ang ating mga charging board. Mas maganda sana tong lithium polymer na charging board dahil 3 ampere po siya fast charge, pero hindi po siya nakadesign sa lithium ion. Ito po ang lithium polymer na charging board. So di natin to pwedeng gamitin, di siya compatible sa 18650 battery. Mag TP4056 na lang tayo kahit 1 ampere lang ang kanyang charging current. So itong kanyang board, babaklasin natin tong kanyang mga power switch para magamit pa natin to, at ang kanyang charging port. Ang purpose lang naman sa board na ito mga sir ay para ma-charge at may built-in BMS po din ito para sa protection ng kanyang battery at para sa kanyang display din sa SOC kung ilang percentage na ang kanyang battery. So tapon na lang natin to. Ito na ang ating panibagong setup. Ito ang kanyang charging port. So bali naka-charge siya ngayon gamit ang cellphone charger. Yan, nakailaw po ang kanyang red lead indicator, pero di lang siguro maklaro sa video. Yan, namatay po ang kanyang indicator at bumalik. In fairness, matibay din naman tong kanyang charging port. Na-order lang ito ng mayari ng 600 pesos doon sa TikTok. So ito, kulay pula positive at negative itong kulay blue sa input ng TP4056. Yan, naka-type C po to, pero mas ginamit pa rin natin ang kanyang charging port dahil dito natin yan mamaya ipipisto sa kanyang original na position. So ito input 5 volts, tapos ito ang kanyang output, positive and negative, papunta sa positive and negative din dito sa ating battery para ma-charge natin. Mamaya ipapakita ko sa inyo ang ating schematic diagram para sa wirings nito para mas masundan sa mga baguhan at sa mga barbero na gustong mag-DIY. Ito sa malapitan, recap lang natin ang ating wirings mula sa charging port papunta dito sa battery. So ito ang negative, ang terminal, papunta yan dito sa negative din ng battery. Nakadirect yan. Tapos ito ang positive niya sa ating motor. Ito papunta yan dito sa ating on-off switch.
At ang isang paa ng ating switch, papunta yan dito sa positive ng terminal. Ito, nagdugtong tayo. So, ngayon, papakita ko sa inyo, testing natin. Power on, yan. On uli. So, okay na to mga sir. Gamit ang ating charging module na TP4056. Di na tayo kailangan pang gumastos ng malaki. So, sana magamit pa to ng matagal sa may-ari nito. Ito, nagcha-charge na siya ngayon. Papakita ko sa inyo ang kanyang indicator. Yan, nakapulay-pula po siya ngayon dahil charging pa siya. Once na ma-full charge na siya, magkukulay blue itong kanyang indicator. Ito, papakita ko sa inyo ang ating charger na ginamit. Isang charger ng cellphone. Papunta siya dito sa ating TP4056. Ito na mga sir, naipwisto ko na ang ating charging module. Papakita ko sa inyo bago natin to takpan. So dito natin ipinisto sa kabilang cover niya para makita natin ang lead indicator doon sa labas. At ito ang kanyang charging port. Ipwisto natin yan mamaya. So charge na tayo mga sir. Gamit pa rin ang ating cellphone charger. Yan, mas maganda dito. Mas madilim. Makikita natin ang kanyang lead indicator. Nagkulay pula siya. Hayaan lang natin siyang ma-charge hanggat sa magkulay blue. Ayan mga sir. Ito na. Full charge na ang ating battery. So medyo matagal lang kasi ito mag-charge dahil 1 ampere lang po ang charging current nitong ating charging module, pero at least magagamit pa rin natin ng husto ang ating hair clipper. Yan. Bago tayo magpaalam, test muna natin. Lagyan muna natin ng ilaw para mas klaro. So ito na, testing tayo. On, off. So bumalik sa kulay red ang kanyang lead indicator dahil nabawasan ang kanyang battery. So maraming salamat mga sir. Hanggang sa muli. This has been your 5-9 day. Thank you.